Sa kasaysayan po ng ating simbahan, pagkatapos mamatay ni Jesus at ipakita ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang pagkabuhay, maraming mga tagasunod ni Jesus ang naging matapang. Katulad halimbawa ni San Esteban, hindi siya tumakbo, hinarap niya ang kanyang mga kaaway hanggang siya ay tinadtad ng mga bato sa kanyang katawan, nilamog at hanggang siya ay pinatay. Maraming mga alagad, apostoles, ang dinanas ay kamatayan. Masasaklap na kamatayan. At ganun din naman, mga minamahal na kapatid, si Saint Ignacio, San Ignacio ng Antioco, sinasabihan siya ng mga Kristiyano, ililigtas ka namin sa kamay ng mga mamamatay tao. Pero sabi ni San Ignacio, isang obispo, pabayaan ninyo akong kainin ng mga leon, gawing pagkain ang aking laman, katulad ni Jesucristo na kinakain natin sa banal na komunyon. Gayon din ang maraming mga nahuling martir at santo. Sa bandang Japan, hindi ba si San Lorenzo Ruiz at ang maraming santo ay pinatay at hindi nila iniwasan ang kamatayan. Sinabi, sanlibo man ang aking buhay ay aking palaging iaalay at ihahandog sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, nung si Jesus ay papasok sa Jerusalem, hindi alam ng mga tao kung siya ay magpapakita, babalik sa Jerusalem sapagkat siya ay wanted. Hinahanap siya upang patayin, upang ipalasap ang pinakamalupit na kamatayan sa kanya. Ipakita sa mga tao na gano'n ang sasapitin ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga tao, mga minamahal na kapatid, ay nagtatanong-tanong, hinahanap siya. Magpapakita pa kaya si Jesus? Kung magpapakita man siya, siguro ay nakasakay siya sa magarang kabayo, matikas na kabayo. Sinabi niyang siya ay hari ng mga Hudyo, hari ng sanglibutan. At ganun nga, ang mga usap-usapan, magpapakita pa kaya si Jesus, nasaan siya? Yung mga eskriba at pariseo ay lakad ng lakad at sinasabihan ang mga tao, oras na makita ninyo si Jesus, sabihin nyo kagad sa amin upang dakpin siya. Talagang nakahanda ang buong bansang Israel upang pagbayarin siya sa akusasyon sa kanya. Ano ang akusasyon sa kanya? Unang akusasyon sa kanya, ang mga araw ng pangilin
ay kanyang sinasalansang, binabastos sa pamamagitan ng kanyang paggawa ng pag-ibig at kabutihan sa mga tao, mga pagpapagaling, at ang pinaka nagtulak sa mga tao na siya'y patayin ay ang sinabing niyang siya ang anak ng Diyos. Siya ay siya nga. Sinabi niyang ako ay ako nga. Ako ay ako nga, walang pinagmulan, kundi ang Ama, generated from the Father, galing sa Ama. Kaya kung mapapansin ninyo, mga minamahal na kapatid, yung mga sigaw ng mga tao na may hawak ng palaspas, kumakaway kay Jesus, at ang mga sumisigaw ng Hosana, anak ni David, hari namin, tagapagligtas at Mesiyas. Ang ibig sabihin noon, mga minamahal na kapatid, nagpapatunay na siya nga ang Mesiyas. Siya ang Panginoon. Maraming mga taong naliligaw doon nung panahon na yon na pinagkakamalang Mesiyas. Pati na nga si Juan Bautista at ang iba pang mga political leaders, sapagkat ang tingin nila sa isang Mesiyas ay isang politiko, isang magpapalaya na may lakas ng kapangyarihan ng mga army, ng kaharian. Pero nung nakita nila si Jesus, ang ikinakala nila ay isang hari na maringal, isang hari na nakasakay sa kabayo. Kapag sa kabayo nakasakay, ibig sabihin nun, mga minamahal na kapatid, ibig sabihin, lalaban, makikipagyera sa pamamagitan ng dahas. Ibabalik sa kanila ang nawalang karangalan ng Israel, palalayasin at dudurugin ng Mesiyas ang mga mananakop na Romano. Pero nagulat sila, si Jesus nakasakay sa isang donkey, sa isang asno. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ang kasagutan na tumutukoy na si Jesus, ang tunay na Mesiyas, ay tinutugon ng meaning ng asno o ng donkey. Kung mapapansin mo, ganyan ang donkey. Kaya lang kapag sinabing donkey o asno, ibig sabihin nito ay poor, pobre. Ibig sabihin nito, mababa, sapagkat ang sumasakay sa donkey ay ang mga dukha, ang mga mahihina. Ginagamit ito sa pagtatrabaho. At kapag sinabing ikaw ay donkey o asno, sinabihan kang to say asino. Yan ang sinasabi sa Europa, lalo na sa Italia. Sinabihan kang, you are a donkey,
You are asino. Ibig sabihin niyan, estupido, tanga, mababa, hampas lupa. Yun ang ibig sabihin yon. Kaya kung mapapansin mo, bakit ginamit ng Panginoon ang donkey? Kasi ito ay nagpapahiwatig na hindi siya pupunta rito upang gamitin ang dahas, upang gamitin ang kapangyarihan ng militar o kapangyarihan ng politiko. Hindi siya nagpunta rito upang mamuwersa. Hindi siya nagpunta rito upang magyabang. Hindi siya nagpunta rito upang sumikat. Hindi siya nagpunta rito upang ipakita na siya'y magaling. Kaya there was no flattering. Pag nakasakay ka sa donkey, hindi ka pwedeng magmalaki. Ito ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Ang pagsakay sa donkey ay isang hula ng Mesiyas ay sasakay sa asno o donkey. Sapagkat itong asno o donkey ay nagpapahiwatig ng kababaang loob. At ito ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Matapang nga ang mga Kristiyano, pero ang kababaang loob ay hindi dapat mawala sa atin. Ito ang katangian ng mga tagasunod ng ating Panginoon, ang kababaan ng kalooban. Hindi ang pagyayabang, hindi ang pagmamagaling, hindi ang paggamit ng dahas o puwersa, hindi ang malulupit na salita na lumalabas sa ating bibig, hindi ang impluwensya ng politika o ang gamit ng demonyo. Ang gamit ng demonyo ay dahas. Kaya nga minamahal na kapatid, sa pagsakay ng Panginoon sa donkey, ipinaiwatig dito na siya ang tunay na Mesiyas. Ipinaiwatig dito na siya ang magliligtas sa atin. Siya ay mamamatay. Daranasin niya ang kahabag-habag na kalagayan dahil sa pagmamahal niya sa sangkatauhan, dahil sa kanyang sinasabi na gagawin niya ang kanyang mga alagad na hindi mararahas, kundi mapagmahal na mga tao. Kaya nga mga minamahal na kapatid, sa pagkaway mo ng palaspas ngayong araw na ito, inaalala natin ang pagpasok ni Jesus. Sinasabi ng ibang mga pari, napagalitan nga ang ibang mga pari sa amin, huwag niyong sasabihan ng mga tao na kayong mga sumigaw ng Hosana, purihin si Kristo, pagdating ng ilang araw ay babaligtad na kayo. Kayo mismo ang magkakanulo at sisigaw na ipako siya sa krus. Hindi daw totoo iyon. Sapagkat maraming mga tagasunod ni Jesus ang sumigaw na Hosana, ikaw ang aming Mesiyas,
Pinupuri namin ang Diyos at ikaw ay aming susundan. Wag niyong ilalagay sa inyong psikolohiya, sa inyong isipan na pagkatapos nito kayo'y magtatraidor, na pagkatapos nito kayo'y babalik sa kasalanan. Babalikan ninyo ang mga karahasan sa pananalita. Babalikan ninyo ang karahasan sa pisikal. Babalikan ninyo ang karahasan ng pagpapadanas ng hirap sa ibang tao. Babalikan ninyo ang karahasan ng pagmamalupit sa pamamagitan ng pagdadamot sa mga tao. Hindi ganon. Maraming tagasunod ni Jesus ang nagpatuloy hanggang kamatayan. Ito ang aming natutunan sa aming Panginoon, ang maging malumanay, maging mapagmahal, hindi marahas. Kaya nga, ganyan nyo nga, ipagaspas ninyo yung palaspas nyo. O bakit kayo nahihiya? Kayo ba ay pagkatapos nito ay iiwan nyo na si Jesus? Hindi ba? Hindi. Hindi natin iiwan ang Panginoon. Ayan, pero ang sinasabi niya sa atin, kilala ka na namin, ikaw ang aming Mesiyas, ikaw ang nakaupo diyan sa dangki na hinula sa Biblia. Ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang mamamatay para sa amin at higit sa lahat, ikaw ang aming susundan. Kilala ka na namin. Ang pamamaraan mo ay alay dangal. Inalay mo ang iyong dangal bilang Diyos. At kami din ay nag-aalay ng ibinahagi mong dangal sa amin nung kami binyagan. Iaalay namin ito sa aming kapwa-tao. Yun ang ibig sabihin ng palaspas. Hindi yan basta ginagamit lamang na ilalagay mo doon sa pinto. Yan ay nagpapahiwatig na yan ay sariwa ngayon. Pag-ingatan mo. No? Bukas makalawa, magbabrown yan. Matutuyo iyan. No? Sana wag matuyo. Wag maging patay ang iyong pagsunod kay Jesus. Ito is dapat laging buhay sa pamamagitan ng pamamaraan ni Jesus. Alam nyo, mga minamahal na kapatid, yung pagsakay ng ating Panginoon sa asno, sinasabi niya sa atin na ang daan ng kabanalan ay ang kapakumbabaan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi mo pwedeng alisin ang pagpapakumbaba upang maging tunay kang anak ng Diyos. No? Yun ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Kaya nga, pag winawagayway natin yan, tanungin mo ang iyong sarili, ikaw ba ang Kristong aking wine-welcome? O meron ako sa isipan na ibang Kristo? Kristong marahas, Kristong mayabang, Kristong nagmamagaling, Kristo na matigas ang ulo, Kristo na matigas ang kalooban. Kaya mahiya tayo, no, kapag tayo ay nagpapalaspas ngayon. Kasi yung kilala mong Jesus, yun ang dapat mong tutularan. Yan ang ibig sabihin ng palaspas. Tutularan mo ang iyong Panginoon. Kaya tanungin mo ang sarili mo, sino ang aking Kristo? Yung bang mga politiko, yung bang mga artista,
yung bang mga mayayabang, yung bang nagmamagaling, sana matutunan natin ang ibig sabihin nito. Nakatingin tayo kay Jesus ngayong araw na ito, yung imahin niya na nakasakay sa donkey. Ang ibig sabihin niyan, ibang Kristo siya. Siya ang Kristo ng mga Kristiyano. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ilingin natin sa Panginoon ang ating mga personal na pangangailangan ngayong nagsisimula ang mga mahal na araw. Sa pag-awit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ang ating mga kamay, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon, kinakawayan ka namin ngayon ng aming mga palaspas at sumisigaw kami, mabuhay ka aming hari, pinupuri ka namin. Ikaw ang anak ni David, ang aming kapatid. Ikaw ang aming tagapagligtas. Panginoon naming Diyos, tulungan mo kami sa aming pagiging Kristiyano. Gawin mo kaming matapang sa pagharap sa aming mga problema. Gawin mo kaming matapang sa paninindigan sa aming pananampalataya. Pero higit sa lahat, matapang na nagbababa ng sarili, nagpapakumbaba hanggang sa kamatayan. Yan ang aming prinsipyo bilang Kristiyano. Matapang, pero may kababaan ng loob dahil ikaw ang aming tinutularan. Yan po ang aming natutunan ngayong taon na ito. Itanim mo po iyan sa aming isip at puso. At ngayong araw na ito, dinadala namin ang aming mga pangangailangan, ang mga hirap na aming pinagdaraanan, ang mga problema, ang mga pinansyal, ang mga problema sa pamilya, di pagkakaunawaan, ang mga kagutuman, ang kawalan ng kasiguraduhan. Panginoon, lahat namin ay inilalagay ito sa iyong paanan at kami nagtitiwala. Isinusuko namin sa iyo ang aming buhay at lahat ay pinagkakatiwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, huwag mo kaming pabayaan. Lalong-lalo na ang mga nakatatanda naming kapatid, ang mga may karamdaman. Panginoon, tunawin mo ng iyong pag-ibig, tunawin mo ng iyong kapangyarihan ang mga pinanggagalingan ng aming problema.
lalong-lalo na ang aming mga karamdaman. Salamat po, Panginoon, naramdaman ka namin. Salamat po. Welcome po, pinapapasok ka namin sa aming puso. Kaya sabihin natin, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Ang lahat ng aming iniling ngayong simula ng mahal na araw 2024 ay inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesus naming tinititigan bilang mapagkumbabang anak mo. Amen.